po ang Panginoon. Isang malamig na umaga po sa ating pong lahat. Pwede po ba nating ngitian, batiin yung nasa kanan natin, nasa kaliwa natin sa oras po na ito. Come on, let's greet one another with smile in our faces. Hallelujah. Ako po ay nagagalak sa Panginoon na makasama po ngayon kayo sa lugar po na ito. No po, isang linggo na lang, isang araw lang po tayo nagsasama sa loob ng isang buwan. No, sapagkat ang inyo pong lingkod ay nasa Kalumpit at saka sa Norsagaray. Purihin ang Panginoon. Na-miss ko po kayo? No, mga taga may kawayan, na-miss niyo po ba ako? And alam niyo po, salamat sa Panginoon kasi alam ko po na meron pong ituturo po sa atin ng Panginoon sa umaga pong ito, sa lugar na ito. Can I hear aloud, amen? Kagaya po ng nabanggit, we are in the series po ng July na The God I Know. Ang tanong ko po sa inyo, kilala niyo po ba ang Panginoon ang inyong pinaglilingkuran? No? Alam niyo po, pag tinanong ko po ang ilan sa atin kung ano ang description mo sa Panginoon, iba-iba po kayo nang sasabihin. Totoo po kaya iyon? Siguro dahil base sa karanasan ninyo sa Panginoon. Maybe some of you, who is God for you, ang sasabihin ng iba, He is my Savior. Or maybe some of you will say, He is my helper. God is my provider. God is my refuge and strength. Iba-iba po tayo ng babanggitin. Today, pag-uusapan po natin ito, the God I Know, where we can learn the foundation of God's character. No po? Ang ating pong pag-uusapan ay matatagpuan in the book of Exodus 3, 1 to 15. Yan po yung ating pag-uusapan po sa umagang ito. Just to give honor to the reading of the Word of God, pwede po ba tayong lahat ay tatayo this morning? Glory to God. I'll be reading verse 1, kayo po sa verse 2, alternate po nating basahin. In verse 1 po, ang sabi ng salita ng Panginoon, samantala, habang nagpapastol si Moises ng kawan ng biyanan niyang si Jethro na pari sa Midian, itinawid niya ang kawan sa gawing kanluran ng disyerto at nakarating siya sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Verse 2 kayo po, 1, 2, ready, begin. Verse 3, kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, nakakapagtaka naman ito. Tiningnan ko ngang mabuti kung bakit hindi iyon natutupok gayong nagliliyab. Verse 4 kayo po, 1, 2, ready, begin. Verse 5, sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Verse 6 po, 1, 2, ready, begin. Ako ang Diyos na sinamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at Jacob. Tinakpan ni Moises ang kanyang paa sapagkat natakot siyang tumingin sa Diyos. Verse 7 po, sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Verse 8 po, 1, 2, ready, begin. Kaya gumawa ako upang sila'y iligtas, pinalabas sa Ehipto at ialay sa lupain ng kanilang, malawak, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ito ay lupain ng mga Kananeo, Eteo, Amoreo, Periseo, Hibita at Aseo. Narinig ko nga ang pagdaing ng aking bayan at nakikita ko ang pangaaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Verse 10 po. 11, sumagot si Moises, sino po ako para humarap sa Paraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto? Verse 12 po, 1 to ready, begin. Sinabi ni Moises, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos na aming ninuno. Ngunit, ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Verse 14, 1, 2, ready, begin. Sinabi ng Diyos, ako'y si Akma,
Verse 15, sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh, na Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailan paman. Tayo pong lahat ay yuyuko at manalangin. Let's all pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this morning. Salamat, Panginoon. Indeed, before, Panginoon, makarating kami sa lugar na ito, Lord, nauna ka na po sa amin. And today, Father, as we study about your word, may you give us, Panginoon, wisdom upang aming maunawaan ang iyong salita, Panginoon, at mai-apply sa aming pong pang-araw-araw na pamumuhay. Holy Spirit, take charge today. May your name be honored and glorified in the mighty name of Jesus. And everybody say aloud, Amen and Amen. Pwede po ba nating palakpakan ang pinakamalakas na palakpak ang ating Panginoon? At tayo po ay makakaupo po sa presensya ng ating Diyos na buhay. Alright, bago po natin tunguhin yung pangalan ng Panginoon na ating pong pag-uusapan sa umagang ito, paano po ba dapat natin banggitin ang pangalan ng Diyos? Ayan. Okay, in Exodus 20 verse 7, ang sabi po ng Bible, you shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses His name. Maliwanag po ang binabanggit ng Biblia, ito po ay kasama sa utos ng Panginoon na binaba po niya sa mga tao. At kasama po ito sa masasabi nating a very sensitive commandment ng Diyos. Huwag mong gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhang bagay. Kaya lagi nga po nating binabanggit na, huwag mong gawing biro ang pangalan ng Panginoon. Bakit? We should respect the name of the Lord. Kasi bakit? Pag ginawa po natin yon, alam po natin na hindi po tayo lumilihis sa kung ano ang kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. Kasi kasama po ito, pangatlo sa commandments ng Panginoon. No? At ito po ay pagpapakita that we have a personal commitment to God na nagsasabing, God is tayo bilang mga worshiper, God is our God. And we respect our God. Lahat po ng nagre-respect sa pangalan ng Diyos, papalakpak ng malakas sa umaga po na ito. Come on, you can do better. Come on, hallelujah. No? Kasi, bakit po? God's name and His being is being attacked whenever people misuse it. Okay po? Yung pangalan po ng Panginoon ay nasisira at alam niyo po, inaatake kapag pa ang tao ay hindi po ginagamit ito ng maayos. Today, ano ba yung pangalan ng Diyos? Ano ba yung mga pangalan ng Diyos? Importante po natin na maingatan yung pangalan ng Panginoon. How do we pronounce it? How do we say it? Bakit mahalaga, Pastora, na ganon natin gagawin yung pag-iingat sa pagbanggit ng pangalan ng Panginoon? And again, kasama po ito sa commandment ng Panginoon. Kasi sa mga susunod na linggo, pag-uusapan po natin ang mga pangalan sa Biblia na idinugtong sa pangalan ng Panginoon. No? Alam niyo po, be excited kasi from July, August, and September, puro mga names of God ang ibababa po sa atin. Base sa karakter ng Diyos at base sa karanasan ng tao at mga pangako ng Panginoon. Can I hear aloud, amen? Pero you know what? Today, no, ibababa ko po ngayon ang pangalan ng Diyos na si Lord ang nagbigay mismo sa sarili niya ng pangalan. Can I hear amen? Pero before that, yung unang pangalan na kung saan binanggit sa Biblia ay ang pangalang Elohim. Can we say the word Elohim? When we say Elohim, the all-powerful creator. Okay? Elohim in Greek, the Hebrew word Elohim is typically translated as what? As Theos. Ibig sabihin, translated siya as God, no? Bilang Diyos. No? Yun po ang pangalang Elohim na ang ibig sabihin, no? God the Creator. Okay? God the Creator. Mahalaga po yung pangalan ng Panginoon. Bakit? Nakalaki po sa pangalan ng Diyos ang isang hanay ng katangian ng Panginoon or maybe pangako ng Diyos or maybe kahulugan ng pangalan ng ating Panginoong
No? Sa oras na ito, maliban po na lubos nating kilala ang Diyos, hindi mo siya matatawag sa pangalan niya. Agree, disagree? Hindi mo mabasasabing, God is my Jehovah Rapha if you never experience healing. Hello, may kausap po ba ako ngayon? You cannot say, God is my healer, no? Ang Diyos, yung aking Jehovah Rapha, He is my healer, pag di ka nakaranas ng kagalingan. No? You can never say, God is my provider. Actually, yung Jehovah Jireh, it's not particularly for money. But Jehovah Jireh, nagpakita ang Diyos. That is the meaning of Jehovah Jireh. Na nagpakita ang Diyos. Alam niyo po yun, nagpamalas ang Diyos ng kabutihan niya. No po? Sometimes we always tend to say, Jehovah Jireh, God will provide. Yes po, God will provide. Pero hindi po yun nakaangkla sa Jehovah Jireh because the literal talaga ng Jehovah Jireh, yung nagpakita ang Diyos. Tumugon ang Panginoon. But not literally for money alone, but also even in our spiritual, our physical, and all aspect of our lives, God can answer our prayer. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Tignan natin, Elohim. This name is found in Genesis 1 verse 1. In the beginning, Elohim, God, created the heavens and the earth. Nang sa pasimula, si Elohim nilikha niya ang langit at lupa. And God is Elohim. God chose to introduce to us as Elohim, meaning the strong Creator God. Sino po sa inyo dito naniniwala yung Diyos na pinaglilingkuran mo is a strong Creator God? Taas mo ang kamay. Amen? Diyos po siya na malakas. Diyos po siya na magaling. No? Pinipili po ng Panginoon na yung sarili niya ipakilala, Anak, I am an Elohim. Elohim means malakas na Diyos. Elohim means I am the Creator of the heavens and the earth. In Genesis 1 verse 3 to 5, sabi po ng Bible, then God said, let there be light. No? And there was light. And God saw the light that it was good, and God divided the light from the darkness. Verse 5, God called the light day, and the darkness He called night. So, in the evening and morning were the first day. Sino po si Elohim? Elohim, nagpapakilala, He is personal. Can we say the word personal? Ang Elohim daw po, He is a personal God. Bakit? God said. Sino nagsalita? Ang Diyos. Sabi po ng verse, for God saw. Nakita niya ang liwanag. Sinong nakakita? Ang Diyos. That's personal. Ano po sabi? God divided the night and the day. No? Sino po ang nag-divide? Ang Diyos. That's personal. Ano po sabi ng verse 5? God called the light day, and the darkness He called the night. He called. That is personal. Tinawag niya yung liwanag na araw at tinawag niya yung dilim na gabi. So that's personal. That's why, anumang sitwasyon po natin, we have the personal God that we can lean on every time we are in trouble. Hello, may kausap po ako ngayon. He is a personal God. He is your God, na kung saan pwede mong tawagan. Hindi siya yung tatayo ka dyan, mamaya po babalikan kita pupunta lang ako sa school. You have God. You have God even when you are in the school. You have God even when you are in the marketplace. You have God when you are in the, alam niyo po yun, when you are in the community. You have God when you are anywhere. Saan ka naroroon? May Diyos. Because He is personal God. You can talk to God even when you are in the jeepney. You can talk to God even kahit nasang lugar ka. You are walking, nagpapapayat ka habang naglalakad ka dyan sa Emma Town. No? Sino mga nagpapapayat dyan? Habang naglalakad ka dyan, no? Nagsa-sound trip ka pa, you have God. Wherever you are, lagi po natin tatandaan, He is a personal God. We can talk to God. We can cry out to God. We can ask for help to God. Na Lord, andito po ako sa sitwasyon na to. I need your rescue. I need your help because He is a personal God. Can I hear a loud amen? Secondly, Elohim pinapakilala as the Creator.
No? Pinapakilala siya bilang manlilika. Because in the Bible, 35 times binanggit ang Elohim in the first chapter, in the start of the scripture, binanggit po ang Elohim 35 times. Well, in fact, Elohim is the only name used in the Bible in Genesis 1 verse 1 and Genesis 2 verse 3. Ano po sabi ng 2 and 3? Pinagpala niya ang ikapitong araw, sabi ng at itinuring itong banal. Sapagkat sa araw na ito, siya'y nagpahinga matapos likain ang lahat. So maliwanag ang Bible na nagpahinga po yung Elohim. No, nagpahinga po yung God the Creator after po niyang likain ang lahat ng bagay. So meaning to say, Elohim is our Creator. Amen? So in the English or literal translation, ang Elohim po is a strong one. Can we say the word strong one? Isang malakas na Diyos. Isang matibay na Diyos. Isang matibay na sandigan. That is our God. No? Ano bang bagay ang mahirap sa Panginoon? Alam niyo po, I just want to give a testimony to you po. Bakit ko sasabihin? Kasi ako po naniniwala na I am not exempted of the trouble. No? Kahit po kami ay pastor, hindi po kami exempted sa matinding problema. Lahat po kami mga lingkod ng Panginoon. Well, in fact, hindi pa tapos yung isa, may bumabangga na naman at may sumusuntok na naman. Sino po sa inyo nakaka-relate? No? Sino po sa inyo dito may pinagdadaanan? Taas ang kamay. Alam niyo po, nung nakaraan, nagpa-check up po ako. No po? Kasi masakit po yung mula sa jaw ko hanggang dito. And then nag-dizziness meron ako, nausea. Alam niyo po yung suka ko, tapos hilo, pagkatapos ang buong ulo ko napakasakit. So, ang pag kinukwento ko, ang inaano nila, dahil masakit po yung aking naglalak yung jaw, pagkatapos meron akong wisdom tooth na hindi makalabas-labas, ang sabi nila, may symptoms ka ng TMJ. And then, nung pumunta ako sa hospital po, sinabi nga po ng doktor na may symptoms nga po ng TMJ, na naglalak yung pagkatapos may kailangan nga pong tanggalin po sa akin. So, ang ginawa po ng doktor, binigyan niya po ako ng referral para magkaroon po ako ng magpanoramic po ako sa labas. Kasi wala po doon sa kanila. Nagpanoramic po ako, nakita yung ipin ko, pagkatapos sabi niya, ang verdict niya, merong ang cyst dito sa ibabaw ng 2 central teeth ko sa harapan. May cyst. No? At pagkatapos, yung aking pong wisdom tooth ay kailangan bunutin. Sabi ng doktor, uunahin ko yung wisdom tooth. Yung dito sa cyst, iuhuli natin siya. While nagpapagaling ka dito, iuhuli natin siya. Yun yung unang doktor na aking pinuntahan. To make the long story short, sabi niya, magpa-clearance ka doon sa internal med. So nagpapa-clearance ako, nagbigay ng referral yung internal med, dahil nga part ng ulo siya, sa ENT. Nagpunta po ako ng ENT, pagpunta ko sa ENT, ang sabi niya, I'll give you a referral for the surgeon, for the second opinion. I was asking sa Lord, sabi kong ganon, bigay mo sa akin yung tamang tao. Bigyan mo ko ng tamang tao kung sino ang makakatulong sa akin for my case. Alam niyo po, sabi po ng surgeon, if I will see ito, makakapag-antay ito. Sabi niya, I show the panoramic, makakapag-antay ito. Pero, yung ikaw ay nasusuka at nahihilo, it's not part of the teeth. It's part of the brain. And then, yung surgeon, binigyan ako referral, daming referral no? Kala naman ng demonyo, mapapaano niya ako. Alam niyo po, sabi ng surgeon, referral, binigyan niya ako referral, request para sa neuro. Tapos, binanggit ko po itong case ko na to sa isang kaibigan nating doktor. I'll give you, pastora, sabi niya ganon, I'll give you request para magpa-CT scan ka na. Para pagdating mo sa neuro, bit-bit mo na lahat ng bit-bit mo at hindi ka na magpapabalik-balik. So, mamaya po, kukunin ko yung result po ng aking CT scan, kung ano ang ano. Pero ako naniniwala, God is my healer. God is my healer. Alam niyo po, ganyan siya ng ganyan ng demonyo. He is a liar. The number 1 liar. No? He can say na ganito ang mangyayari, ganyan-ganyan. Bakit? I was so afraid Sunday, nung pag-uwi ko. Bakit? Kasi meron akong mga alaga, iyak ng iyak. Pagkatapos kong sumundot after prayer sa North Sagaray, iyak siya ng iyak. Yung alaga ko na yun, sabi niya, nice, sabi niya gano'n. Hindi niya mabanggit kung ano yung pinakita sa kanya ng Lord during the time that, nagpipray. Sabi niya, I saw a girl wearing a white,
nakaluhod, and then, crying out to God, pero di ko nakita yung face niya. Then I asked the Lord, sino siya? And the Lord told her, si Pastora Rose, pag-pray mo siya. And then may sinag daw mula sa heaven, ang impression niya, something like death, something ganun po. Hindi niya makwento tuloy sa akin na parang sabi niya, baka naman matakot ka. Nakakaalam mo naman ang kamatayan, hindi natin kakatakutan. That is a promotion from God. If sinabi ng Panginoon na stop, wala na akong ipapagawa sa iyo, and I will. And I will say, yes, Lord. Alam niyo po, sabi niya, he was crying. Tapos kinuha niya yung isa pa po nating leader sa church. Tara dito, ikwento mo na yung napanaginipan mo. At doon naman sa dreams ng isang leader, ang sabi sa kanya, tawag dito, Nay, sa panaginip ko nagpapaalam ka because you are in, sabi niya, you are in sick. Maluba yung sakit mo, doon sa dream ko. Pero yung panaginip na yan is prior doon po sa akin pong pagpapacheck up. At ang sabi niya, nagpapaalam ka, ang sabi mo, huwag mong papabayaan yung mga tao sa Garaya, alagaan nyo sila, mahalin nyo sila. Kasi pinapaalagaan sila ng Panginoon sa iyo. Nay, yun yung mga sinasabi mo sa amin during the time in my dream. Hindi ko po masabi sa iyo because binugbog na po namin sa prayer bago ko pa lang po sabihin sa inyo ngayon. You know what? From the church in North Sagaray, going back home, alam niyo po yun, parang, Lord, I've been serving you for so long. I started when I was grade 5. Sabi kong ganon, hindi po kami nagkukwentuhan mag-asawa. So, talagang nalungkot ako. I was serving you for so long, but if it is the day, if it is the time, Lord, wala akong ibang gagawin and I will say yes. Sabi kong ganon sa kanya. But God, just like King Hezekiah, sabi kong ganon, kapag hihiling ako sa iyo, kagaya niya, I will asking for extension. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Alam niyo po bakit? Sabi ko, Lord, yung anak ko, 11 years old pa lang. Hello. The devil can say to you, walang magagawa, doktor. The devil can, wah! Alam niyo po yun? The devil, alam niyo, ang dami niyang pananakot. But again, it is our faith. It is our faith ang magdadala po sa atin doon sa kagalingan natin. It is our faith ang magdadala sa atin to become well yung ating pangangatawan. Alam niyo po mga magulang at mga kapatid, ang Panginoon, the God the Creator, He knows our body. Every part of our body. Every single part of your body, alam ng Panginoon. Kaya naniniwala tayong walang hindi kayang gawin ang Panginoon. Kung nag-a-agree ka dyan, papalakpak ang mga kamay na yan para sa Diyos na buhay. Ano po sabi ng Genesis 18 verse 14? Is anything too difficult for the Lord? Meron bang mahirap sa Panginoon? Meron ba siyang hindi kayang gawin? Meron ba siyang bagay na hindi kayang ipangyari? Hello, may kausap po ba ako ngayon? Kaya nga sa mga taong nananampalataya sa Panginoon, sabi nila, meron bang mahirap sa akin? Sabi ni Lord, meron ba akong hindi magagawa? Ako ang Diyos, ang lumikha ng langit at lupa. Mga anak, sa akin kayo magtiwala. Ano sasabihin ng mga taong may pananampalataya? Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Anong di kayang gawin ng Panginoon? Anong hindi kaya niyang ipangyari? Ano sabi ng Luke 1:37? For with God, nothing will be impossible. Sa Panginoon, walang imposible. Sa Panginoon, walang hindi siya magagawa. Bakit? Siya ang creator natin. Siya ang makapangyarihang Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Can I hear a loud amen? But I don't want to focus on this. Bakit? Gusto kong ipakilala sa inyo yung pangalan ng Diyos na siya ang nagbigay ng pangalan sa sarili niya. Are you ready? No? Ibig sabihin, ang sabi ng Panginoon, kung tatawagin niyo ako, dito niyo ako tawagin. Number 1, na pangalan ni Lord na siyang nagbigay sa sarili niya, I am who
I am. No? Ako ay si ako nga. Ano po sabi ng verse 14? God said to Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you. Sinabi niya, ako ay si ako nga. Ayan ang sasabihin mo sa mga taga-Israelita, sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay si ako nga. Tingin po kayong lahat. Tanungin ko po kayo, meron po bang magulang na nagpangalan sa anak niyang matabang bata? Wala po ba? O kaya Ana Kabugera. Gandang pangalan, Ana Kabugera. Alam niyo po yun? Meron po bang pangalan na magulang, ang ibibigay niyang pangalan sa anak niya, praise. Alam niyo po yun? Parirala. No? Meron bang magulang na magbibigay ng pangalan sa anak niya, close? Kung titignan mo to, I am who I am. Hindi po siya pangalan pagdating sa atin. Tama-tama. Sabihin sa katabi mo, may tama tayo. No? Tama po ba? Hindi mo pwedeng gawing pangalan. No? O kaya, beautiful lady. Uy, may pangalan, beautiful lady. Tama po ba? Kanina, yung Elohim ay pangalan na hindi personal. Na pag sinabi mong Elohim, that's God. Sabi ng Bible, in Greek, that's Theos. God lang siya. Na parang sinasabi, pag Elohim, tatay, ama, itay, ano pang tawag sa mga tatay? Daddy. Ang ibig sabihin nun, Elohim. No? Pero yung pangalan na babanggitin ko, ito ay pangalan na binigay ng Diyos mismo sa sarili niya. Sabi ng Panginoon, I am who I am. And this is personal name. Hello, may kausap po ba ako ngayon? God is not a personal name. But I am who I am, na dinikit ng Panginoon sa pangalan niya, this is a personal name. No? Iba po ito because ang Diyos mismo ang naglagay sa sarili niya, oy, kung may tatawag ka sa akin, I am who I am. Kung sasabihin nila sino nagsugo sa'yo, sabihin mo, ako ay si ako nga. Ay, galing. Tama po ba? Pero pag tinignan natin, pangalan ba talaga yun? Totoo bang pangalan ng Panginoon? Wala pong ibang binanggit ang Panginoon na pangalan na siya ang nagbigay sa sarili niya. Ito lang. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Sabi niya, I am who I am. So meaning to say, if I am who I am, He is an immanent God. Pag sinabing immanent God siya, no, sabi, it means inherent and operating within. Pag sinabing immanent, the immanence of God means what? That He is knowable. Madali siyang maintindihan. He is perceivable or graspable. He is what? Understandable. He is imaginable. Sabi ng iba, Pastora, wala akong nakitang pangalang ganyan. But again, pag sinabi mong I am who I am, yun na yun. Mabilis siyang maintindihan. Yun talaga ang pangalan niya. Siya ay siya nga. Siya, sabi niya, ako ay si ako nga. No, sabi niya, I am who I am. Meaning to say, His dominion over all things. Nakapaloob sa Kanya lahat ng bagay. Walang hindi mapangyayari sa hindi pinahintulutan ng Panginoon. That's I am who I am. The source of His power, yung sarili niya mismo. I am who I am. And this is a unique name. Nagpapakita lang po ito na kakaiba ang kanyang pangalan. Walang ibang pangalan na pwedeng ikumpara sa pangalan ng Diyos. Anong pangalan ni Lord? I am who I am. Nagpakilala siya na ako ay si ako nga. Ano sabi ng Bible? No? Pangalawa, hindi lang yun. Hindi lang na immanent na God siya. Hindi lang siya yung, alam niyo po yun, understandable God. The God, the I am who I am, is the name that is above all names. Pangalan na mataas sa lahat ng pangalan. He is the name above all names. No? Ano sabi niya? Sabihin mo sa Pero na ang Diyos na nagpadala sa iyo dito ay may taglay na pangalan, na pangalang higit sa lahat ng pangalan na pwede mong marinig. Sabihin mo sa Pero. Could you imagine that? Mga magulang at mga kapatid, ang Diyos na pinaglilingkuran natin, He is the name above all names. Kung He is the name above all names, why we worry? If He is the name above all names,
why we call doon sa mga tao for help, not directly to God. If His name above all names, bakit mas nauuna si kumari makarinig yung ng pangangailangan mo before God? If He is the name above all names, bakit? Alam niyo po yun, ang dali nating iwanan yung Panginoon. No? He's in the name above all names. What else? The I am who I am is the God who is in control of all things. Kontrolado po niya lahat ng bagay. He is the God. Alam niyo po yun, He is the same God. No? Doon sa nakaraan. He is the same God dito po sa kasalukuyan. At the same God doon po sa hinaharap. No? Alam niyo po mga magulang at mga kapatid, I am who I am. No? Ang Diyos na pinaglilingkuran po natin, He is in control of everything. That's why I do believe God is in control of me. Alam niyo po yun? Matatakot ka nung una. Isang gabi, natulog si Amon dito. Si Amon po kasi nakatabi po sa akin yan. Nakaiga dito, basang-basa ng luha. Mami, kasi naririnig niya. Nung gabi na yun, naririnig niya yung mga usapan namin na ganyan. Sabi niya, Mami, kailan ka gagawa ng ganun? Sabi ko, Nak, yung operation, wag mong anuhan yan. Kaya ni Lord yan. Pero ang pag-pray mo ka ako, yung dito, yun ang ipag-pray mo. Sabi ko ganun sa kanya, iyak siya ng iyak. Sabi niya, Mami, bata pa ako. Yes, I know. Sabi ko, wag mo namang isipin na pagkatapos, kayang gamitin ng Panginoon ng mga doktor. He can also use the medicine para ma-cure ka. But you know what? Ang dakilang manggagamot, walang iba kundi ang Panginoon. He is the God, I am who I am. Ako ay sa ako nga. Pag sinabi niya sa doktor, wala na yan, cleared na yan. Walang magagawa ang doktor. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Sige po, malakas na palakpak para sa Panginoon. He is the God doon sa panahon ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, is the same God that we are serving nowadays. Can I hear a loud amen? What else? I am who I am is infinite. No? Walang hanggang Diyos siya. No? He is limitless and endless. Wala po siyang katapusan. So, ganun pala yung karakter ng Panginoon, why I am worrying? Kung ganun pala yung karakter ng Panginoon, why I'm so afraid? Alam niyo po yun? Impossible to measure or to what? To calculate God. Hindi mo pwedeng i-measure yung kayang gawin ng Panginoon. Kasi it is what? It is infinite. Walang hanggan. Kaya ng Panginoong baliktarin ang sitwasyon. Kaya ng Panginoong maghimala. Kaya ng Panginoong mangyari yung ginawa niya in the past, gagawin niya rin sa kasalukuyan. Kaya po ng Panginoon. At yon yung Diyos na pinaglilingkuran ng mga taga-light of the world. No? May kawayan. Kung nag-a-agree ka dyan, papalakpak ang kamay na yan. No? We cannot what? We cannot calculate yung kayang gawin ng Panginoon. Higit pa sa yung iniisip, higit pa sa yung inaakala ang kayang igawin ng Panginoon. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Aside from that, I am who I am is a sovereign over all things. Person and times. Siya po yung pinakamakapangyarihan. He is a supreme, no, sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng mga tao at sa lahat ng panahon at pangyayari po ng ating pong mga buhay. Supreme over all things, supreme over all times, supreme over all circumstances, and even problems. Makapangyarihan po yung Panginoon na ating pong pinaglilingkuran. Can I hear a loud amen? Supreme over all people, even to the kings and to the emperors, makapangyarihang Diyos siya. Walang hindi siya magagawa at walang hindi niya kayang gawin. Can I hear a loud amen? Alam niyo po, habang inaaral ko po ito, sabi ko, Lord, this word is for me. Ito pong salita na to, Panginoon, this is for me. No, bago ko po bigay sa inyo, ako muna kinausap ng Panginoon. Supreme na ako, makapangyarihang Diyos ako. Alam niyo, dito papasok yung word ng transcendent, no? Pag sinabi mong transcendent, superior siya. Exceptional siya. Ibig sabihin, walang makahihigit sa Kanya, nakatataas ang Diyos na pinaglilingkuran mo yan. Kung nag-a-agree ka dyan, papalakpak ang kamay na yan sa Panginoon sa oras po na ito. Ano yung unang pangalan ng Panginoon na binigay niya sa sarili niya? I am who I am.
Na parang sinasabi ng Panginoon, Lourdes, I am who I am. Akala, sinasabi ng doktor, walang pag-asa, yung sakit natin, I am who I am. Nagpapakilala ang Panginoon sa inyo po ngayon. Adore, I am who I am. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Sam, I am who I am. Anong di ko kayang gawin? Chiyam, I am who I am. Meron bang imposible sa akin? Unang pangalan. Alam niyo po, sa unang pangalan pa lang solve na tayo. Sabi ng Panginoon, pag hindi pa yan pag hindi sila naniwala sa'yo, sige, sabi niya ganon. Yung pangalawang pangalan binigay ng Panginoon. Yung pinaiksi niya, I am. Ako nga, si ako nga. Pastor, may pangalan bang si ako nga? Kitang-kita naman natin ng Bible, binanggit. Anong pangalan? Pag nagsabi, sabihin mo, ako nga. Huy, what's your name? Ako nga. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Anong pangalan ang nagsugo sa'yo dito? Bakit kanila pinapunta? Sabi niya, siya ay siya nga. Ako ay si ako nga daw. Tapos sabi niya, pag tinanong niya, anong sasabihin mo? Sabihin mo, ako nga. Na parang sinasabi, hindi ko na kailangan magpakilala. Kasi ako nga ito eh. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Ano po sabi ng verse 14? God said to Moses, I am who I am. And this is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you. Ako ang nagsugo sa iyo. No? Ang ibig sabihin ng I am, He is all-encompassing and self-sufficient God. Na parang sinasabi, saklaw ko lahat. Pag tinanong, sabihin mo, ako ay si ako nga. Or ako ang ako nga. Na parang sinasabi, sakop ko lahat. No? Makapangyarihan ako nga ito. Pag tinanong niya, sino po bang nagpadala sa akin? Sabihin mo, ako nga. Alam niyo po yun? Na parang sinasabi niya, sapat siya sa sarili niya. Na parang sinasabi niya, ako ay si ako nga, sapat ako sa sarili ko, saklaw ko kayong lahat. Na parang alam niyo po yun, kung siya ay self-sufficient, lumalabas po na yung completely sufficient siya sa sarili niya and His being, and His power, and His knowledge. Hindi kailangan mong sumamba para lang mabuo siya kasi siya ay sufficient sa sarili niya. Hello? Hello? May kausap po ba ako ngayon? Siya mismo, sapat na siya sa sarili niya. Hindi mababawasan ang pagka-Diyos niya at hindi madadagdagan ang pagka-Diyos niya kung ang tao susunod or hindi susunod sa Kanya. Because He is self-sufficient God. Hello? May kausap po ba ako ngayon? Self-sufficient in Himself. To do what? To do what He wills to do and accomplish what He wills to accomplish. Gawin yung mga bagay na gusto niyang gawin at maisakatuparan yung mga bagay na gusto niyang matupad. Whether you like it or not. Hello, may kausap po ba ako ngayon? So ang Diyos pala na ating pong sinasamba, yung Diyos na ating pong pinaglilingkuran, sapat siya sa sarili niya. Amen? What else? Yung I am, dinidescribe niya yung self-existence ng Panginoon. Pag sinabing self-existent, umiiral siya sa sarili niya. Okay? Meaning, God exists. No? Yun po yung ibig sabihin ng I am. Umiiral siya sa sarili niya. Na parang sinasabi ng Panginoon, in any circumstances, I exist. Hello, may kausap po ba ako ngayon? You are in need? God exists. You are in trouble? God exists. You are in pain? God exists. Alam niyo po yun? Kailangan mo ng kagalingan? God exists. You are in sick? God exists. Na parang sinasabi ng Panginoon, Anak, Isa, I exist. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Alam niyo po, nung inaaral ko, sabi ko, Lord, I know. Pastora Rose, remind yourself, in your situation, God exists. Sa sitwasyon mo ngayon, nandiyan ang Diyos. And God is creating a powerful testimony that right after na may gawin ng Panginoon, doon mapaparangalan at maitataas ang pangalan ng Panginoon. Catherine, I exist. Walang hindi kayang gawin ng Panginoon.
Geraldine, I exist. Name it. Anong sitwasyon mo ngayon? I am, sabi ng Panginoon, I exist. Woo. Hello, may kausap po ba ako ngayon? You are in, alam niyo po yun, situation na kung saan yung relationship mo towards other people, nagsisemplang-semplang, sabi ng Panginoon, I exist. I exist. Meron ba akong di magagawa? Meron ba akong di kaya? Sabi ni Lord, Edna, I exist. Aya, I exist. He is self-existence. Walang hindi kayang gawin ng Panginoon. Walang hindi kayang gawin ng Diyos. Kasi bakit? Hindi siya nangangailangan ng iba para lang mapuno siya. Kasi ang Diyos mismo buo siya. Kung buo siya, kulang ako, pwede ako kumuha sa Kanya. Kung buo siya, kompleto siya, nangangailangan ako, I can ask, Lord, I need miracle. I remember the story of Jehoshaphat. When the vast army came upon them, sinusugod na sila ng napakaraming kaaway. It is between life and death. Hindi po sila nakahanda. Ano sabi ng Lord? Take your position. Light of the world, may kawayan. Take your position. Stand still. Tayuan nyo yan. At habang nandiyan kayo, sabi niya, wait and see the deliverance of the Lord. Antayin nyo yung gagawin ng Panginoong pagliligtas. Alam nyo, sa dulo ng verse 17 ng 2 Chronicles 20, ang sabi ng Bible, bukas nyo na sila harapin. May problema sila, it is between life and death na pwede silang mamatay, pero ang instruction ng Panginoon sa kanila, tayuan nyo yung posisyon nyo. Magbantay kayo. Alam niyo po, ginawa po ni King Jehoshaphat? Alam niyo po kung ano ginawa niya? He prayed. He looked for what? He looked for praise and worship team. Umanap siya ng mga awit. Lahat ng mga lahat ng mga worshiper nilagay niya sa unahan. At pagkatapos nilagay niya sa unahan, what they did? They praise. They pray to God. Nagpuri sila, umawit sila sa Panginoon. Anong sabi ng Bible? They kneel before the Lord. They are crying out loud to God. And you know what? What happened doon sa sitwasyon nila? Yes, they were in trouble. Yes, they were in the, alam niyo po yung pagsubok na matindi. Pero ang ginawa ng Panginoon sa kanila, during the time that they worship, lifting their hands towards heaven, ang sabi ng Bible, yung mga kalaban nila ay nalito. Nalito habang naririnig yung awitan nila. At nung nalito sila, sila mismo nagpatayan sa isa't isa. Sabi ng Bible, see, wait, the deliverance of the Lord. Na parang sinasabi ng Panginoon, anong di ko kayang gawin? Mag-worship ka lang, may problema ka? You worship! Hello? Are you in trouble? You pray! Don't be afraid! Kasi bakit sabi ng Panginoon, ipapatunayan ko kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran nyo. Patutunayan ko sa mga kalaban na pag-awit pa lang, pag-worship pa lang, kaya ko na silang patalsikin. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Ang Panginoon na pinaglilingkuran natin, His plan is not contingent about any circumstances. Hindi siya pwedeng hawakan. Yung Diyos na pinaglilingkuran mo, ikaw pwedeng hawakan ng Panginoon, but you cannot what? You cannot box God. Sa kayang gawin ng Panginoon, He will be. Yan yung I am. He will be what He will be. Yan yung I am. He will be constant God. He will be remain the same. Alam niyo po, kung paano siya doon in the Old Testament, He is the same God even nowadays. Hello, may kausap po ba ako ngayon? He stands nang sa sarili lang niya. Because He is ever-present God and unchangeable God. Di po siya nagbabago. Maaaring ikaw magbago, pero ang Panginoon hindi magbabago.
Hello! That is I am. At dito po ako magtatapos. Tignan niyo po yung I am. Yung I am po, papakitaan kanya ng angels. Bakit? There are angel of the Lord appeared to him in flames of fire. From within a bush. Ang sabi ng Bible, Moses, basahin niyo nga po. Moses saw that though the bush was on fire, it did not burn up. Nakita ni Moises, umaapoy pero di nasusunog. Alam niyo po, pag sinabing burning bush experience ni Moses, doon papasok yung alin? Yung presence of God. Pag sinabing kwento ng burning bush, doon papasok yung alin? Yung kabanalan ng Diyos. Doon papasok yung kapangyarihan ng Panginoon. Alam niyo po na parang sinasabi ng Panginoon, I can send even angels para lang ibigay ko sa iyo yung kailangan mo. I can send even angels for you to be able to experience the presence of God. Hello, may kausap po ba ako ngayon? I can send thousands of angels for you to be protected. Ano sabi ng Bible? Yung I am, magpapadala siya, maaaring sa anyo ng tao na isang anghel at sasabihin sa iyong, andito lang ako. Hello, may kausap po ba ako sa 10 a.m. na sinasabi ng Panginoon, may dinadaanan ka, Rose, nandito lang ako. I know. Na sinasabi ng Panginoon, are you in great need? Sabi ng Lord, nandito lang ako. Alam niyo pa, yung I am, tatawagin kanya sa pangalan niya. Ano sabi ng verse 4? When the Lord saw that he had gone over to look, God called to him from within the bush. Mula daw doon sa bush na umaalab, no, ang sabi ng Bible, tinawag niya si Moises. Moses, Moses. At ang sabi ng Bible, nag-reply si Moses, here I am. Lord, nandito ako. Gusto kong makita po natin, sinasabi ng Panginoon, I call you by your name. Tinawag kita mula sa iyong pangalan. Makoy, Makoy, ang tugon mo, here I am, Lord. Pastor Francis, anong tugon? Here I am, Lord. Are you in trouble? Are you in deep need? Are you in sick? Sabi ng Lord, He is calling you by your name. Anjo, He is calling you by your name. Wow. Why? He is personal. He is personal, God. He is personal. Aldrin, He is personal. Ito yung I am. Diyos siya ng mga tatay mo para makita mo yung connection mo sa Kanya. Sabi ng verse 6, then He said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. At this, Moses hid his face. Bakit niya tinago yung mukha niya? Because he was afraid to look at God. Natakot siya na tignan ng Diyos kasi hindi talaga magpapakita ang Panginoon. Even the time naharap tayo sa Panginoon, maniwala po kayo ha, in the second advent, hindi mo makikita ang mukha ng Panginoon. But the strong presence of God, makikita mo. Mali yung katuruan na makikita mo si Lord pagdating ng heaven. Kasi si Jesus Christ, yun yung nagkatawang tao na makikita mo. Pero yung persona ng God the Father never magpapakita. Bakit? Kasi strong and mighty God siya. Hindi mo kakayanin. Hindi mo makakayanin na makita yung presensya ng Panginoon. Malulusaw ka.
mawawala ka. Kaya nga alam niyo po, pinapaalala ng Panginoon, if I am God of Abraham, Isaac, and Jacob, I am God of this generation. I am God of the generation will come. I am God sa mga susunod na henerasyon. Alam niyo, we are confident enough. Bakit? Kasi po siya yun. Siya yun. At hindi yun magbabago. Yung Diyos na pinaglilingkuran mo, kailanman hindi magbabago. Mahari ikaw magbago, pero siya hindi magbabago. Can I hear aloud, amen? He is God. He is God of my tatay. He is God of our ancestors. Diyos siya noon. Kaya hindi po yung magbabago. What else? Alam niya ang mga miseries ng buhay mo. Sino po sa inyo dito may miseries? Taas ang kamay, lahat na may problema. No? Sabi ng verse 7, the Lord said, I have indeed see the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out because of their what? Slave drivers. And I am concerned about their suffering. Ooh. Ano sabi ni Lord? Sabi ng Panginoon, kilala ko sila, alam ko, nahihirapan na sila. At ang sabi ng Panginoon, gusto ko na silang tanggalin doon. Kaya nga, Moises, gagamitin kita. Dahil alam ko yung pinagdadaanan nila. Na parang sinasabi ng Panginoon, when I study this, sabi ng Panginoon sa akin, Rose, I am concerned about your suffering. Sabi mo nga po sa katabi mo, God is concerned about your suffering. God is concerned. God is concerned. Alam niyo po yung panghuli? Verse 8, Diyos siya na nagre-rescue at nagliligtas. Sabi, so I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians and to bring them up out of that land into the good, saan daw sila ililipat? Good and spacious land and land flowing with milk and honey. Na sinasabi ng Panginoon, yes, nandiyan ka sa sitwasyon na yan, but I want you to know that I am your rescuer. Yes, nandiyan ka sa sitwasyon na yan. Gusto kong sabihin sa iyo, ililigtas kita. Kaya kitang tanggalin dyan. Kaya kitang pagalingin. Kaya kong ibigay yung pangangailangan mo. Kaya kong maghimala. Kaya kong gumawa. Bakit? Ang sabi ng Bible, ililipat. Saan ililipat? Good and spacious land. Hindi lang land na alin, na maliit. Sabi ng Panginoon, malaki, malawak. Kaya nga, anong bagay na hindi kayang gawin ng Diyos sa iyo? Anong bagay na hindi niya kayang gawin sa buhay ng taong nananampalataya? Kaya niya magligtas. Kaya kanyang ilipat sa mabigat na sitwasyon at dali ng Panginoon sa pinakamagandang kalalagayan. Higit sa iyong inaasahan at higit sa iyong inaakala. Kaya ng Panginoon. Wow. Anong di kaya niya? Kaya ang sabi ng Panginoon, respect. Ang sabi ng Bible, sabi in verse 15, God also said to Moses, say to the Israelite, the Lord, the God of your father, the God of Abraham, Isaac, and Jacob has sent me to you. This is my name forever, the name you shall call me from generation to generation. Sabi ni Lord, I am who I am. Sabi ni Lord, I am. Pag tinanong ka, sino ang nagsabi sa'yo na kaya ko na magagaling ka? Siya, sabi niya eh. Siya daw. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Kapatid, hindi ko po alam ang inyong iba't ibang sitwasyon. But the God that we serve is faithful. He is good. He is our loving Father. Ano mang kalalagayan natin ngayon, just be honest. Alam niyo po, si King Jehoshaphat naging honest siya eh. Nung nasa moment siya ng ganon, napapasugod na, anong sabi ni King Jehoshaphat? Panginoon, hindi ko po alam kung ano gagawin ko. I don't know what to do. Lord, I don't know what to do. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, Nak, stand, take your position, stand firm.
and see the deliverance of the Lord. May mga battle, may mga sitwasyon na hindi mo kailangan lumaban. Sapagkat may mga pangyayari sa buhay natin na sabi ng Panginoon, be on faith, be on guard. No? Tayuan mo lang yan, take your position, ako na bahala. Hello? Parang di nila naintindihan yung ako na bahala. May utang ka? Sabi ni Lord, ako bahala. Wala kang trabaho? Sabi ni Lord, ako bahala. May sitwasyon kang hindi maganda? Sabi ni Lord, ako bahala. Ano mang kalalagayan, maliwanag ang Bible, ako bahala. Tayo pong lahat ay tatayo sa oras po na ito. Hindi ko po alam yung kalalagayan ng bawat isa. Pero ang Panginoon na pinaglilingkuran mo, mananatiling tapat magpakailan pa man. He is the God yesterday, today, and forever. He is the God of Isaac, Jacob, Abraham. He is the God of the generation. He is the God of your family. He is the God of your business. He is the God of your job. He is the God of your studies. He is the God of everything in your life. Pag nangyari po na siya ang Diyos ng lahat ng bagay sa buhay mo, maniwala po kayo mga magulang at mga kapatid, everything will fall into place, magiging maayos, sapagkat ang Diyos ay nangako, ay hindi babali sa kanyang mga pangako. As you lift up your hands towards heaven this morning, hallelujah, habang nakataas ang kamay na iyan, hallelujah, yan ay tanda ng pagsasabi sa Panginoon na, Lord, andito po ako ngayon, aamin ako. Meron po akong sitwasyon, meron po akong kalalagayan na hindi maayos. And today, Father, I will admit, God, hindi ko alam ang aking gagawin. Just like King Jehoshaphat, this is my heart. And this is, Panginoon, hallelujah, yung laman ng puso ko ngayon, Panginoon. Alam niyo po, hindi masamang umamin sa Panginoon. When you are in need, when you are in pain, hindi masamang sabihin sa Lord, Lord, I am in pain. Nasasaktan ako ngayon. Hindi masamang sabihin sa Panginoon, Lord, ito yung sitwasyon ko. Lord, nangangailangan ako ng rescue sa mga oras na ito. Lord, nangangailangan ako ng tulong sa mga oras na ito. Kaya sa oras na ito, mga magulang at mga kapatid, let's continue, hallelujah, na ibigay ang ating kumpiyansa sa Panginoon. Sapagkat apart from God, wala tayong magagawa. Apart from God, wala kang magagawa. Kung hiwalay ka sa Diyos, hindi mo kakayanin. But kung ang Diyos ay kasama mo, walang hindi kaya ng Panginoon at walang imposible sa Panginoon. Lahat ay kayang solusyonan ng Diyos. Right now, hallelujah, kung nananampalataya ka sa Panginoon, habang inaawit mo itong awit na ito, gawin mong awit ng pagsamba sa Panginoon. Gawin mong awit ng pagdedeklara sa Panginoon na, Lord, my confidence is in you, Lord God. Ora karabasi karababahay. Ora karabasi karabababahay. Higit sa aking kailangan. Oh, hallelujah. Ora karabasi karab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 ahay. Oh, hallelujah. Lahat ng nagtitiwala sa Panginoon. Oh, hallelujah. As you sing this song, this is a song of declaration na kayang gawin ng Panginoon ang lahat ng bagay. Higit sa aking kalagayan. Yes, oh God, hallelujah. Ni minsan na hindi nagkulang. Kapatid, hindi nagkulang ang Panginoon sa buhay mo. Hallelujah. Higit sa aking Ora karabasi karabababahay. ay kaya mong gawin. Bawat araw namin, Panginoon, hawak mo. Bawat araw Hallelujah. mo ay Oh, hallelujah. Di mangangamba sa piling. Bawat araw namin ay hawak mo, Panginoon. Oh, we will declare. We will declare. Ora karabasi karababababababahay. Di mangangamba. Bawat araw namin, Panginoon, ay hawak mo, Diyos. Walang pangamba sa aming mga puso. Ora karabasi karababababababahay. Oh, Di
sa'yo. Sabihin mo sa Panginoon sa umagang ito, Walang mahirap sa'yo. Lord, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Oh, rakarabasikarababababa. Lahat ng nananampalataya sa Diyos. Oh, Walang mahirap may ginagawa ang Panginoon sa oras na ito. May ginagawa ang Diyos sa oras na ito. In your situation, in your problem. Oh, rakarababababa, shekarabababahay. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Yes, oh God, walang mahirap sa iyo, Panginoon. Pananampalatayanan po namin iyan, Ama, sa amin pong mga buhay. Oh, rakarabasikarababbabahay. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa iyo, aming Ama. Walang imposible sa'yo. Yeah. Walang imposible Sa iyo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang Yeah. imposible Lahat, sa'yo. lahat ay posible. Lahat ay posible sa'yo. Lahat ay posible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Lahat ay posible Sa huling pagkakataon, sa'yo. lahat ay posible sa iyo. Hallelujah! Lahat ay posible sa'yo. Sabihin mo sa Panginoon sa umagang ito. Lahat ay posible. Sabihin mo yung iyak ng puso mo sa Panginoon sa umagang ito. Oh, rakarabasikarabababababa. Na makapangyarihan. Lahat ay posible sa'yo. Let the people of God, hallelujah! Lahat ay posible sa'yo. As you declare this song this morning, lahat ay posible sa iyo. Lahat ay posible. Walang hindi ka magagawa, Panginoon. Walang hindi ka kayang gawin, Panginoon. Na makapangyarihan. Lahat ay posible sa iyo, aming Ama. Patuloy ka naming pananampalatayanan, Panginoon, na may kakayahan kang tanggalin kami sa aming sitwasyon at ilipat, Panginoon, sa pinakamaayos na kalalagayan ng aming mga buhay. You are I am who I am. You are I am. You are our God. The God of Isaac, Abraham, Isaac, and Jacob, Father. You are our God, our deliverer, our rescuer, Father. You are a God who sees us through. You are faithful God. You are good, good Father. Walang hindi ka kaya, Panginoon. That's why this morning, Father, we will leave this place, Father, full ng mga pangako mo, Panginoon, that you care about our suffering. You care about our situation, Lord. And this morning, Father, Ikaw yung aming maging kalakasan, Panginoon. Ama, maraming salamat sa oras na ito. Lalabas kami sa lugar na ito na dala namin ang mga pangako mo sa aming mga buhay. Na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Ikaw ang I am, Ikaw ang aming Diyos na tapat, na nagtatapat hanggang sa dulo ng aming pong mga buhay. We thank you, Father, for this morning.
Pwede po ba nating itaas ang ating mga kamay at tanggapin ang mga pagpapala ng Panginoon? The Lord bless you. I receive. The Lord keep you. I receive. May His face shine upon you. I receive. The Lord bless the work of your I hands. receive. The Lord give you hope, I receive. peace, I receive. love, I receive. joy. I receive. The Lord increase your faith. I receive. Hallelujah. Patuloy kang samahan ng Panginoon sa kamang pumaroon. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In the mighty name of Jesus. And everybody shout aloud, Amen and Amen.